Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipinagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ako kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, isang mabisang paraan po ng pakikipagkasundo ay ang pagpapatawad o kapatawaran. Tayong lahat na tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, nararapat ding magbigay o magbahagi ng kapatawaran o makipagkasundo sa mga taong nagkasala laban sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at mapanunumbalik mo siya sa Ama. Subalit hindi lamang iyon, ang pagiging mapagpatawad po ay pagiging isang tapat na alagad o disipulo ni Jesus Nazareno. At ito po ay isang paraan ng katapatan, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makikita din natin ito sa ating unang pagbasa. Maliwanag, ipinaalala ni Moises sa mga Israelita na sundin at tuparin ang mga kautusan ng ating Panginoon. Ito ang kanilang naging pangako pagkatapos ng pagkalikas sa kanila ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa mga Ehipsyo.
Kaya naman, ang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, na kung saan ang Diyos ay nakipagtipan sa kanila. Dahil dito, kinilala ng Israel ang kadakilaang ito. At sa pagkakilalang ito, ipinag-utos ni Moises na sundin nila ang utos ng Diyos at pilitin ang sarili na hindi magkasala kailanman. Hanggang kamatayan ni Moises, naging masunurin siya sa kalooban ng Diyos. At bahagi ng kalooban ng Diyos ay ang kapatawaran. Kaya naman, ang utos ng kapatawaran ay bahagi ng ating katapatan sa Diyos. Tayo ay nagpapatawad dahil ito ang mabuti at mabisang gawin upang tayo ay lumaya sa sakit ng loob at mga hinanakit sa buhay. Alam ninyo mga kapatid, kapag tayo ay nagpapatawad, ang unang nakakatanggap ng benepisyo nito ay ang ating mga sarili. Kapag tayo ay nagpatawad, sinusundan natin ang yapak ni Jesus Nazareno na hindi kailanman siya nagtanim ng galit sa mga taong gumawa ng mga masasama laban sa Kanya. Kung tayo ay nagpapatawad, tayo ay nagiging tunay at tapat na mga anak ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, mahalaga pong manatili tayong tapat sa mga utos ng Diyos. Hindi dahil napipilitan tayo, kung hindi alam natin ito ang tama at nararapat gawin. Ang pagpapatawad, bagamat mahirap, ito ang tama at wastong ginagawa. Dapat ang mga utos na ito ng Diyos tungkol sa kapatawaran hindi maging pabigat o hadlang sa atin, sapagkat kung malaya tayong gumagawa ng mga mabubuting bagay, ang mga utos ng Diyos madaling sundin at tuparin, sapagkat kung mapapansin po ninyo, ang mga utos ng Diyos nakaugat sa kabutihan at pagmamahal. Kung tayo ay gumagawa ng mabuti at nagmamahal, malaya tayong sumusunod sa mga kalooban at ipinag-uutos ng Diyos. Bagamat mahirap gawin, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, pipiliin natin ang magpatawad. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.